7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga o alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Araw ho ng Webes, Thursday, June 5 na. June 5, 2025. Magandang umaga po sa ulo ng ating mga balita. Senator Bato de la Rosa kinumpirmang siya ang nasa likod ng draft resolution para ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment trial laban kay VP Sara maaaring ipasa sa 20th Congress ayon sa isang legal expert. Kamara, isusulong ang mga batas para mapanatili ang 20 pesos na kada kilong bigas na programa ng Marcos administration. Department of Agriculture may crackdown laban sa siyam na illegal na hog farm sa Central Luzon. Community precincts, police boxes pinatatanggal ni PNP Chief Torre. At Pilipinas posibleng hagupitin ng 19 na bagyo ngayong taon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Muli po ngayon ay araw ng Huwebes, June 5, 2025 sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga maiinit at mga panggising na balita. Ihahatid po namin sa inyo kasama ang ating mga provincial at metro reporters maya-maya lamang. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Balmones, good morning, good morning, good morning. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas. Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng magandang umaga. Una sa ating mga balita, halos 20 bagyo ang inaasahang papasok sa bansa hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa ulat ng DOST Pag-asa ngayong Hunyo, asahan ng 1 hanggang 2 bagyo, tig-2 hanggang 3 naman ang asahan sa Hulyo at Agosto. Sa bare months mula Setyembre hanggang Oktubre, tig-2 hanggang 4 ang maaaring mabuo sa Philippine Area of Responsibility habang 2 hanggang 3 sa Nobyembre. Sa kasalukuyan, wala pa namang bagyo ang namomonitor sa loob ng PAR. Aabot naman sa 150 bahay sa isang residential area sa Globo de Oro, Quiapo, Maynila ang tinupok ng apoy. Sa ulat ng Manila Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog alas 12:05 ng hapon na umabot sa ikalawang alarma at itinaglara ang fire under control bandang alas 4:52 ng hapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials at wala namang idineklarang nasawi o nasugatan. Patuloy pa ang investigasyon sa tunay na sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Alas 4:11 ng umaga naglabas ng show cause order ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry o BAI laban sa siyam na babuyan sa Central Luzon na nag-ooperate ng walang kaukulang lisensya. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lansagin ang mga hindi rehistradong pasilidad ng mga hayop na nakasisira sa food supply chain at bantan sa katatagan ng presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga babuyan ay matatagpuan sa Bulacan, Pampanga at Tarlac. Pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit kailangan magpatuloy sa kanilang operasyon sa kabila ng hindi pagsunod sa health, environmental at safety regulations. Babala ng kalihim, ang mga pagkakamaling ito ay nagiging banta sa pagsisikap na mapatatag ang supply at presyo ng baboy sa bansa, lalo na ngayong unti-unti pa lang nakakabangon ng bansa mula sa matagal na epekto ng African Swine Fever. Sinabi ni BAI Acting Director Christian
Dagkigan. Ang kautusan ay agad naisilbi pagkatapos ng midterm elections. Kasalukuyang pinag-aaralan ng BAI ang mga sagot mula sa mga farm bago ipatupad ang magiging aksyon laban sa mga ito. Inatasan din ni Secretary Kiko Laurel ang BAI na palawakin ang inspection net at i-assess ang pagsunod ng iba pang farm ng babuyan sa buong bansa. Labing 2 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, nakatakda ngayong araw ang arraignment sa isa sa mga kaso ni Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Kasabay nito tiniyak ng National Bureau of Investigation ang kaligtasan ni Teves habang nasa kanilang kustodiya. Sabi ni NBI Director Judge Jaime Santiago, kung kinakailangan ng sangkaterbang escort ni Teves papuntang korte ay kanila itong ibibigay upang masiguro ang kanyang seguridad. Nakatakda ang pagbasa ng sakdal kay Teves sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Ngayon na huyan, mamaya. Mananatili pa rin si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa detention facility ng National Bureau of Immigration. National Bureau of Investigation. Yan, NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City hanggang sa kanyang arraignment. Ito'y kahit kinumpirma ng NBI na naglabas ng commitment order ang isang korte sa Maynila na nag-aatas sa kanila na ilipat si Teves sa Manila City Jail. Paliwanag ni NBI Director Judge Jaime Santiago, marami pang kaso sa iba't ibang korte sa Maynila si Teves at mayroon ding kahilingan ng kampo nito na i-consolidate na lang ang naturang mga kaso. Bunsod nito, hihintay na lang anya nila ang magiging desisyon ng hukuman sa request ng kampo ni Teves na pag-isahin na lang ang mga ito. Tiniyak naman ni Santiago ang proteksyon kay Teves habang nasa kustodiya ng NBI. 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na ho, gising! Maganda umaga, Pilipinas! Positibo sa paggamit ng iligal na droga ang driver ng truck na nangararo ng ilang sasakyan sa Batasan San Mateo Road nitong Mayo. Sa ulat ng Quezon City Police District o QCPD, negatibo sa alak ang driver ngunit nagpositibo naman saan? Sa shabu. Sinuri din ng QCPD ang 10-wheeler truck ng driver pero wala silang nakitang illegal na droga o maging drug paraphernalia. Dahil dito mahaharap ang nasabing driver sa paglabag sa Anti-Drug o Drunk and Drug Driving Act of 2013. Okay lang sana kung walang ibang nadadamay pero sa mga ganitong insidente lagi tayong nakakabalita na kung hindi man maraming sugatan marami naman ang namamatay. Nako. Alas 4:15 ng umaga. Gising na ho, gising! Magandang umaga, Pilipinas! Kape-kape na rin para ho sa mga may pasok ho ngayon. Hindi man ilang linggo na lang bago ang balik eskwela. Kaya maganda sana makapag-warm up na ho ngayon na maagang gumigising at nagpe-prepare ng mga baon ng kani-kanila hong mga anak. Sa iba pang balita, pinagigiba na ni Pangulong Bongbong Marcos ang malabundok na food bridge o tinawag na Mount Kamuning dyan ho sa Quezon City dahil sa sobrang tarik. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo kasama si DOTR Secretary Vince Dizon, ipinagutos nitong palitan ng mas maayos at ligtas na tawiran ang naturang footbridge. Plano naman ang kalihim na palitan nito ng mas mababang elevation na may mga elevator at direktang konektado sa Kamuning EDSA Busway Station. Inaasahan magsisimula ang konstruksyon ng footbridge ngayong taon. Tuloy pa rin ang Public Transport Modernization Program o PTMP.
Ito ang binigyan diin ng Malacanang kasabay ng paglilinaw na kailangan munang ihanda ang mga driver at operator bago tuluyang umusad ng implementasyon ng programa. Kaugnay ito ng naging pag-amin ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi muna ipatutupad ang PUV Modernization Program o hindi pa handa para sa PUV Modernization. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, positibo naman ang tugon ng Pangulo dito at iginiit na ayaw din ni PBBM na pahirapan ang mga operator at jeepney driver kung pipilitin itong itulak sa ngayon. Dapat muna anya itong pag-aralan para matiyak na maayos ang magiging takbo at pagpapatupad ng programa. Ilan sa mga dahilan na inilatag ni Dizon ay ang paghahanda sa mga driver at operator na mga siwa sa mga transport cooperative, mataas na presyo ng modern jeep, kakayahan ng publiko na magbayad ng inutang na pera para sa pagbili nito at route rationalization. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagbabalik naman natin mga balita mula sa probinsya, ilan muna hong mga paalala. Ang oras natin, alas 4:18. Magandang umaga, Pilipinas! Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, kape-kape na. Ito ho si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:24 na ho ng umaga. Gising na ho, gising. Balita naman mula sa probinsya, isang lalaki na dumanas ng depresyon, nagpakamatay sa bayan ng Haro sa Leyte. Balita mula kay RH32 Jimmy Angay. Jimmy. Isang lalaki na dumanas ng depresyon nagbigti sa bayan ng Haro, Leyte. Kilala ng PNP ang biktima si alias Jet na sa 8 taong gulang residente ng barangay Mabini, Basay, Samar. Nangyari ang insidente sa sitio Cambado, barangay Rubas sa Haro, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay dumanas ng depresyon. Bago ang insidente, pinagsusuntok muna ang galvanized iron at puno ng saging. Tinangkapan itong pakalmahin ng kanyang mga kamag-anak pero sinabi nilang biktima na gusto na niyang magpakamatay. Pagkatapos dito, tumambad na lang sa mga kamag-anak ng biktima na nagbigti na ito sa puno ng kahoy. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Maraming salamat Jimmy. Samantala, aprobado na sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na 200 pisong aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa botong 171 na kongresistang pabor, walang tumutol at isang nag-abstain, lumusot ang panukala ilang araw bago ang adjournment ng Kongreso. Mas malaki ang naturang halaga o kumpara sa inaprobahang 100 pisong wage increase ng Senado para sa mga minimum wage earner. Dahil magkaiba ang bersyon ng Kamara at Senado sa halaga ng dagdag sahod, isasalang pa ang dalawang panukalang batas sa Bicameral Conference Committee para talakayin kung magkano talaga ang magiging dagdag sahod. Oras na mapagdesisyonan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay sakay padadala ang panukala sa Malacanang upang desisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos kung kanyang pipirmahan o hindi aaprubahan gamit ang veto power. Kaya medyo bad news lang talaga ito, no? Dun sa mga umasa na magkakaroon ng dagdag sahod na 200 peso, hindi ho, sa Kamara lang ho pumasa yan kahapon. Hindi yan automatic, dadaan pa yan sa Pangulo at tulad nito may isa pang bill pala sa Senado na naaprobahan na 100 peso wage increase ito dahil may 100 peso difference, 100 sa Senado, 200 sa Kamara. Yan ho ay pagbabatehan kung ano yung ia-adapt
ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Dito ho matatandaan ninyo pag nagbabudget taon-taon bago aprubahan yung taong o national budget para sa taong iyon, pinagdidipatihan pa kung ano ba yung kung ano yung susundin na bersyon, kung yung sa Senado ba, sa Kamara, o mag-meet halfway, o dun ano bang gitna ng 200 o 100, tama, no? O di kaya mas mataas ng konti o mas mababa ng konti. Pero palagay ko sana hindi na mas mababa ng konti dahil matagal nang hinihintay ng mga kapwa manggagawa natin yan. Sino bang may ayaw ng aumento sa sahod? Magandang umaga, Pilipinas! Most wanted person na may kasong rape sa mga Tarem, Pangasinan, arestado. Detalye ng balita, RH38, Freddy Fardo. Freddy. Nasa kustodiya na ngayon ng mga Tarem Police Station ang wanted person na isang 51 anyos na magsasaka matapos itong maaresto sa kanilang tahanan sa barangay Mabini ng nasabing bayan alas 7 ng gabi sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Family Court Lingayen, Pangasinan na may petsang Hunyo 2 ngayong taon sa kasong rape na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon kay mga Tarem OIC Chief Police Major Arturo Milchor Jr. nananatili pa sa kanilang kustodiya ang suspect dahil sa kabiguan pa nito makapaglagak ng nasabing piyansa at pag naglabas na ng commitment order ang hukuman ay ililipat na ito sa provincial jail sa bayan ng Lingayen. Ito si Freddy Fajardo Aristarti Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas Report! Maraming salamat, Freddy. Sa iba pang mga balita, alas 4:29. Labis ang pasasalamat ng Federation of Free Workers o FFW sa House of Representatives makaraang mailusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 200 peso nationwide minimum wage hike. Ayon kay FFP President Attorney Sonny Matula, bagaman nabigo silang maitulak ang naturang panukala sa unang quarter ng taon, sa pagkakataong ito ay hindi anya sila binigo ng Kamara. Partikular na pinasalamatan ni Matula sina Speaker Martin Romualdez, Labor Committee Chair Fidel Nograles, TUCP Party List Raymond Mendoza at iba pang mga kinatawan na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtulak sa nasabing bill. Git ni Matula, ang 200 peso aumento sa sahod ng mga minimum wage earner ay isang hakbang para masuklian ang malalaking ambag ng mga manggagawa sa ekonomiya ng bansa. Alas 4:30, ipasasara na ang ilang police boxes at Police Community Precincts o PCP. Ano nga bang silbi nun? Parang sa amin yung mga gano'n, walang katao-tao palagi. Makikita mo lang, nandun nakatayo harang sa kalsada, sa sidewalk, doon sa dinadaanan ng mga tao. Pero wala naman nakataong police. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kung wala anyang investigasyon sa police boxes at precincts ay mas mainam na ipakalat ang Yan, tama, Chief, ipakalat ang kapulisan para magpatrolya. Maybe we'll see na may mga police boxes akong i-deactivate. May mga police boxes at police community precincts na isasarado. Because kung wala rin lang investigasyon diyan sa mga police boxes at saka mga precincts, I would rather have my policemen, our policemen, walk the streets, pound their beats, sakay sa patrol car, dala ng radyo, makinig. Ng pinakamagandang advice, dala ng radyo, makinig. Lalo yung mga two-way radio, may two-way radio din ho kasi yung ating mga kapulisan, ano ho. Maganda yung nakikita ng taong bayan. Anya, wag hanapin sa presinto ang mga pulis sapagkat maaari na anya silang i-contact sa pamamagitan na lamang ng 911 at tiniyak na agad re-responde sa loob ng 5 minuto. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.
Itinakda ng Philippine National Police sa 5 minuto ang pagresponde sa krimen at iba pang emergency sa Metro Manila. Kasunod ito ng pag-upo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Torre, ang 5 minuto ang compromised time sa pagitan ng dating 7 minutong pagresponde at ang 3 minutong response time na kanyang nais sanang mangyari. Paglilinaw ni Torre, oras na masanay ang mga pulis sa 5 minutong response time ay kanya rin itong babawas sa 3 minuto matapos ang 3 buwan. Samantala, pinag-aaralan na anya ng kanyang pamunuan ang pagtatanggal sa police boxes at community precincts bilang bahagi ng kanyang direktiba na immobilize ang mga police officers sa mga patrol cars. Sakali naman anya may mga ilangan ng saklolo ay kailangan lang na tumawag sa 911 sa halip na magtungo pa sa mga presinto. Oras natin alas 4:33, cybersex din sa Davao Oriental. Nilusog ni raid ng NBI. Magtsuhin at isa pang sospek arestado. Balita mula kay Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao. Jun. Nilusob ng pinagsalin na person ng National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office 11 o NBI SEBRO, Anti-Human Trafficking Division ng NBI Main Office at Department of Social Welfare and Development o DSW-11 ang isang inihinalang cyber-sex trafficking din sa Barangay San Jose, Lupon, Davao Oriental. Bandang alas 11 ng umaga, Hunyo 4, ayon kay Agent Kirk Pedro, team leader ng NBI Anti-Human Trafficking Division mula Maynila. 3 katao ang naresto sa operasyon, isang mag-asawa at isang kaanak nito. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na Jackilo, 31 anyos, ang kanyang mister na si Victor, 34 anyos, at ang kapatid nitong si Alberto, 40 anyos. Lahat ay residente sa sabing lugar. Sa pagsalakay, naaktuhan ng mga operatiba ang mga suspek habang isinasagawa ang online sex trafficking gamit ang mga batang minor de edad. Ilan sa kanila ay 13 anyos pababa. Inaalok ang live na pagpapakita ng kabataan sa mga banyagang customer kapalit ng pera. Nasamsam sa lugar ang ilang ebidensyang ginagamit sa illegal na aktibidad, kabilang na mga computer units, video camera, cellphones, mga ilaw at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagre-record ng live abuse sa mga biktima. Mas lalong ikinabigla ng mga otoridad ang revelasyon na ang isa sa mga nasagip na batang biktima ay sariling anak ng mag-asawang sospek. Agad na isinailalim sa medico-legal examination sa Davao Oriental Medical Center ang mga batang biktima, kasama na rin ang mga sospek. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng DSWD-11 ang mga nasagip na minor de edad para sa masusing assessment at psychosocial intervention. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas Report! Maraming salamat, Jun Suter. 7 miyembro naman ng Dawla Islamia Hasan Group voluntaryong nagsuko ng armas sa Maguindanao del Norte. RH19, Jun Dimakutak. Jun. Voluntaryong sumuko itong 7 miyembro ng Dawla Islamia Hasan Group sa pamunuan ng 57th Infantry Masikap Battalion sa bahagi ng bayan ng UP Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula kay 57 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Aaron Gumabaw, ang 7 former extremists ay nagsalong ng kanilang mga armas. Ito'y 2 units ng 60mm mortars, 2 units ng M14 rifles, 1 unit ng .30 caliber sniper rifle, isang 7.62mm sniper rifle at isang M79 grenade launcher. Pahayag na isa sa mga surrendery, pahirapan umano sa kanila ang gumalaw at wala na rin kasiguruhan ng kanilang kaligtasan dahil sa mas pinalawak na presensya ng military sa mga liblib na lugar at katuwang na rin ang mga community sa pagbibigay ng impormasyon. Kaugnay nito, inihayag naman ni Maguindanao del Norte Governor Dato Sharifuddin Tukaw Mastura na ang pagsuko ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ito ay bahagi rin ng katapangan bilang unang hakbang tungo sa inaasam na kapayapaan at sa pag-usbong ng kaunlaran. Ang kanyang tanggapan ay handa umanong tumulong sa mamagitan ng pamumuhunan at ibang programa ng pangkabuhayan. Sa mamagitan ng collaboration effort, may nakahandang comprehensive program for rehabilitation. Ang tanggapan na ito ng gobernador bilang kabahagi ng reintegration program, isang napapanahong nakalaang programa ng pamahalaan tungo sa pangmatagalang pangkabuhayan ng mga nagbabalik loob na rebelde. Sa naturang aktibidad, present
din sina Minister Melanio Ulama ng MIPA BARM, Mr. Emil Ahmad, representative ng MPOS BARM, board members Baby Datu Sinsuat at Darwin Panga, OP Mayor Maria Cristina Piang Flores at Police Captain Roger Docena. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas Report! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dante Bonyol, Glenn Sea, Romeo Asi ng Edmonton, Alberta, Canada. Magandang umaga. Oras natin, babalik pa ho tayo. Ilan munang mga paalala. Alas 4:37. Magandang umaga, Pilipinas! Today ha, kunot no kamang kapag makapit, madakit at malupit ang mancha, all you need is pride. At mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry pa naman ng laundry. At triple stain formula, tanggal ang matitinding mancha based on tensa chocolate, pad and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minuto na lang ho at alas 5 na ng umaga. Gising na ho, gising sa mga maghahanda pa lamang ng almusal at papasok sa trabaho. Nako, baka malate ka pa. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, Evan lang ng Las Vegas na suking-suki natin sa Magandang Umaga Pilipinas at syempre sa mga OFWs din natin na naho-homesick at sabi pag nakikinig sa DZRH, feel at home. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na miyembro naman ng NPA sa lalawigan ng saan ba to? Northern Samar yata to. Patay sa panibagong sagupaan ng rebelde at tropa ng gobyerno. RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. 4 ang mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang nasawi sa isang panibagong enkwentro o sagupaan ng rebelde at tropa ng gobyerno sa barangay na Puukan, Katubig, Northern Samar. Sa nasabing sagupaan, nasabat naman ng militar ang 3 armas na nasabing Communist Terrorist Group. Sa report ng 8th Philippine Army, nakasagupan ng tropa ang 30 miyembro ng New People's Army mula sa Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Isang operasyon ang inilunsad ng militar dahil sa impormasyon mula sa mga residente na nagpapatuloy pa rin ang presensya ng armadong grupo at patuloy pa rin sa kanilang pangingikil. Sa kasalukuyan ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang militar sa mga local officials para sa pagkakakilala ng mga nasabing miyembro ng New People's Army. Matatandaan, bago ang sagupaan, itinuro naman na isang dating miyembro ng NPA na sumuko sa otoridad ang pinagtataguan ng mga armas at pampasabog na kanyang dating mga kasamahan na itinago sa isang lugar sa Barangay Ruhas, Katubig, Northern Samar. Sinabi na nasabing former rebel ang mga armas itinago matapos ang nangyaring sagupaan sa Barangay Sulitan, Katubig, Northern Samar noong November 5, 2024. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas Report! Maraming salamat Jane Galit Bantayan sa balita mula sa Northern Samar. Sa iba pa mga balita, posibleng mawala ng tsansa si Vice President Sara Duterte na linisin ang pangalan nito sa legal forum sakaling ibasura ang kanyang impeachment case. Ito'y makaraang tumunog ang balita na umano'y may resolusyong umiikot ngayon sa Senado para sa de facto dismissal ng impeachment case ng Vice Presidente. Bagaman maaari o mariin itong pinabulaanan ni Senate President Chis Escudero, sinabi naman niya na Senator Amy Marcos, Senator Aquilino Pimentel III, Senator Coco at Senator-elect Panfilo Ping Lacson na nakita nila ang kopya ng naturang resolusyon. Kinumpirma ni Lacson na nakatanggap siya ng undated, unnumbered at unauthorized copy ng resolusyon. Ngunit iginiit na marami pa itong pagdadaan ng hamon bago tuluyang maisakatuparan. Una rito nagpahayag na ng kahandaan si VP Sara na humarap sa impeachment trial para depensahan ang kanyang sarili laban sa mga aligasyong ibinabato sa kaniya.
Kaugnay ng balitang yan, inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang kopya ng draft resolution na naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay VP Sara. Kasunod dito ng pagkalat ng kopya ng nasabing resolusyon kung saan inamin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos na nakita nila ang kopya nito pero ang ibang senador ay walang alam. Ayon kay de la Rosa, 3 draft resolution ang nakita niyang pinaiikot sa Senado pero sa kanya ang original at plano niyang ihain ang resolusyon ngayong linggo. Itinanggi naman ni Senate President Cheese Escudero na may inihain na resolusyon sa Senado para sa pagbasura ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Git ni Escudero, hanggang noong gabi na Martes ay walang naihain o nakabinbin na panukala patungkol sa pagbasura ng impeachment laban sa Vice Presidente. Una rito, kumalat sa social media ang isang dokumento kung saan hinihiling na ideklarang de facto dismissed ang impeachment case dahil sa kakulangan ng panahon para sa pagsasagawa ng paglilitis alinsunod sa 1987 Constitution. Sabi ni Cheese, hanggat walang naghahain ng resolusyon na nagpapadismiss sa impeachment trial ay mananatiling basurang papel ang kumalat na dokumento sa social media. Ngunit tiniyak naman na tiniyak na maaari itong pagbotohan ng Senado sakaling may umakto at maghain ng nabanggit na sa resolusyon sa nalalabing 4 na session days bago ang adjournment. Ang ating pong oras alas 4:46, 14 na minuto bago ang alas 5 ng umaga. Protektor dapat ng batas at hindi ng massive corruption. Ito ang sinabi ni Attorney Howard Calleja kay Senate President Cheese Escudero kaugnay ng ilang buwan ng pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Calleja, Pebrero 5 na ipasa sa Senado ang impeachment complaint. Ngunit makalipas lamang ang isang oras mula nang ito'y maisumite ay agad nang inadjourn ni Escudero ang Senado kahit na nakatakda pa sana ito sa Pebrero 7. Git ni Calleja, mula Pebrero 5 hanggang Hunyo 5 ay dapat tapos na ang impeachment kung hindi lamang marami ang palusot ni Cheese. Dagdag pa ni Calleja, ngayong marami anyang nanalong pro-senators na uupo sa 20th Congress, nais ni Escudero na matiyak na ang susunod na Kongreso ay maglilitis kay VP Sara at hindi ang 19th Congress. Naniniwala si Calleja na pinoprotektahan ni Cheese si VP Sara para pagtakpan ng korupsyon at iginiit na wala itong pakialam sa publiko maliban sa kanyang sarili at sa botong makukuha niya sa 2028 mula sa kampo ng mga Duterte. Samantala, pinagtanggol naman ni VP Sara si Senate President Cheese Escudero sa panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands bago lumipad pabalik ng Pilipinas. Sinabi nitong kilala si Escudero na walang kinatatakutang senador o sinumang politiko. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Ito ang pinahayag ni VP Sara sa harap ng mga natatanggap na batikos ng Senate President dahil sa umano'y paulit-ulit na pagdelay sa impeachment proceedings. Samantala, sa kaugnay na balita, maaari pa rin ituloy ng 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sakaling hindi ito matapos ng 19th Congress. Ito ang tugon ni Attorney Domingo Egon Cayosa, former president ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, sa mga pahayag na hindi na maaaring ikasa ang impeachment ni VP Sara dahil patapos na ang sesyon ng ika-19 Congress. Paglilinaw ni Cayosa, maliwanag sa konstitusyon na ang Senado ay isang continuing body at hindi namamatay o nahihinto. Malinaw ko naman sa ating konstitusyon at sa ating mga jurisprudence ng Supreme Court na ang Senate is a continuing body. Hindi ho naman yan namamatay. So, ibig sabihin, kung anong sinimulan nila bilang impeachment court, kung hindi nila matatapos sa 19th Congress, itutuloy ho ito sa 20th Congress. Hindi na ho kinakailangang i-refile o kaya i-dismiss yung nasimulan na ng impeachment case.
Binigyan din ni Cayosa na ang tinatawag na majority o 2/3 na boto ay para lamang sa conviction at hindi para sa pagsisimula o pagtutuloy ng impeachment case. Apela ni Cayosa, tigilan na sana ang pagpapalutang ng mga umano'y isyong teknikal na itinuturong sagabal sa pag-usad ng kaso dahil nakauudot lamang ito sa pagkalito sa publiko. Itong impeachment court, this is not an administrative function. It is a quasi-judicial function. Ibang-iba ho ito. Meron silang sariling rules dito. Opo. May existing Senate rules. At nakasaad doon, pag sinimulan, araw-araw, tuloy-tuloy yan hanggat madesisyonan nila. So kung may bagong papasok ng mga senador, manunumpa lang sila at itutuloy din, babasahin nila yung records. Ganun ho yun. Yung mga pinapalabas sila, pinapalutang nilang technicality, wag na ho sana sapagkat mas lalong naguguluhan ng ating taong bayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto bago alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! At alas 5 na, bilis ng oras ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Tinupalpal ni PNP Chief Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa pagkwestiyon nito sa kanyang appointment bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay General Torre, nirerespeto niya ang alkalde, ngunit nais niyang ipaalala ang pagtatalaga rin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang PNP chief nito. Bagaman hindi direktang pinangalanan, malinaw na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang tinutukoy nito. Git ni Torre, kung may naman si Mayor Baste sa kanyang pagkakatalaga, ay dapat din niyang questionin ang pag-appoint noon kay De La Rosa na agad tumalon sa 4-star general mula sa pagiging 1-star general bago maging hepe ng PNP. I just respect his decision and I respect his opinion and rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, anong rango ng unang chief PNP at anong rango ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Una nang sinabi ni Mayor Baste na ang pagkakatalaga kay Torre ay hindi batay sa merito dahil 3 rango ang tinalunan nito bago maging PNP chief. Alas 4:54 nangako si Speaker Martin Romualdez na gagawin ng Kamara de Representantes ang lahat na makakaya nito upang maging permanente ang 20 pesos na kada kilong bigas na programa ni PBBM na naglalayong tulungan ang mga mamimili at lokal na magsasaka. Sa isang pagpupulong kasama si Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. at Undersecretary Alvin John Balabag, tiniyak ni Romualdez na siya mismo ang mangunguna sa pagsulong ng mga pangunahing panukalang reforma ng Department of Agriculture o DA at ilagay ang mga ito sa pinakaimportanteng bahagi ng agenda ng 20th Congress. Kabilang sa mga panukala na hiniling ng DA na ipasa ng Kamara ang mga sumusunod. Kabilang na po dyan ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law o yun pong RTL na pagbabalik ng mahalagang kapangyarihan sa National Food Authority upang mapatatag ang presyo at maprotektahan ang lokal na produksyon. Livestock Development and Competitiveness Act. Gayun din ang Philippine Corn Industry Development Act, Onion Research Center, amyenda sa Seed Industry Development Act of 1992 at amyenda sa Local Government Code upang palakasin ang agricultural extension services sa antas ng LGU. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang 20 pesos kada kilong bigas ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi isang pangakong pambansa na kailangan ng seryosong reforma sa agrikultura, pagpepresyo at kaunlaran sa mga kanayunan. 4 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga.
Hiningi ni Senator-elect Erwin Tulfo ang tulong ng National Bureau of Investigation o NBI para sa mga OFW at senior citizens na naestafa ng kanilang mga naipong pera. Sa meeting ni Tulfo at NBI Director Judge Jaime Santiago sa NBI headquarters, sinabi ng mambabatas na hindi alam ng mga OFW at senior citizens na lumapit sa kanyang tanggapan at kung paano hahabulin ang mga nanloko sa kanila. Ang problema niya ng mga OFWs, hindi alam paano hahabulin ng mga sospek dahil limitado lamang ang araw nila upang magbakasyon sa Pilipinas. Samantala ang mga seniors naman na naloko ay mahina na rin para habulin o hanapin pa ang mga nag-eestapa sa kanila. Hinikayat naman ni Director Judge Jamie Santiago ang mga OFW at senior citizens na biktima ng mga scam na agad lumapit sa kanilang tanggapan. Dagdag pa ni Judge Santiago, magtutulungan sila magtutulungan sila ng opisina ni Senator Erwin Tulfo para matugunan ang mga problemang ito ng OFWs maging ng mga senior citizen. Isang panukalang batas naman ang inihahain ni Tulfo pagpasok sa Senado sa Hulyo na magpaparusa ng habang buhay na pagkakabilanggo sa sinumang mag-e-estapa sa ipon ng mga OFW at senior citizens. Alas 4:57 na dagdagan ng 5 ang bilang ng mga kongresistang kaalyado ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa paparating na 20th Congress. Pinangasiwaan ni Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa bilang mga miyembro ni Representative-elect Leandro Leviste ng unang distrito ng Batangas, Mauricio Domongan ng Lone District ng Baguio at John Tracy Cagas ng Lone District ng Davao del Sur. Noong Martes, pinangasiwaan din ni Romualdez ang panunumpa ni Representative-elect Edwin Cruzado ng unang distrito ng Cotabato at Reynaldo Salvacion ng Lone District ng Marinduque. Sinaksihan ng mga miyembro ng Kamara at iba pang opisyal ng Lakas CMD ang kanilang panunumpa. Sa kanila namang pagpasok, umakyat sa 108 ang bilang ng mga miyembro ng Lakas CMD sa Kamara para sa susunod na Kongreso. Nanumpa rin kay Speaker Romualdez bilang bagong miyembro ng Lakas CMD sina Eric Martel, Mayor-elect ng Abukay Bataan at dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Samantala, nagpasalamat si Speaker Romualdez sa mga bagong miyembro ng partido sa kanilang desisyong sumali sa Lakas CMD at dagdag pa niya, pinatatatag din ang kanilang pagsali ang suporta sa Kongreso para kay Pangulong Marcos sa kanyang lehislatibong agenda. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! LGU ng lungsod ng Olongapo nagkaloob ng livelihood incentives sa mga PDL sa Olongapo District Jail Male Dormitory. Balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Isinagawa ng pamalanlungsod ng Olongapo sa pangunguna ni Kagalang-galang Mayor Rolly Paulino Jr. ang isang seremonya ng paggawa ng parangal sa 10 person deprived of liberty PDL sa Olongapo District Jail Male Dormitory. Ang PDL ay lumikha ng 22 makukulay na parol para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa ilalim ito ng pamumuno ni Jail Superintendent Jan Teddy Madria, warden ng pasilidad. Bahagi ito ng patuloy na programa para sa rehabilitasyon ng mga PDL na layuning linangin ang kanilang talento, pagkamalikhain at pagiging produktibo habang nasa kustodiya. Bilang pagkilala ng suporta, ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng mga sumusunod: 5,000 cash incentive para sa bawat PDL, 50 grocery packs, 20 wall funds para sa pasilidad ng BGMP, donasyon mula sa LGBTQIA Federation. Ang LGBTQIA Federation sa pamumuno ni Donna Brian Jarling, Pangulo ng LGBTQ Olongapo, ay buong pusong nagkaloob ng mga electric fan upang mapabuti ang kaginhawaan ng mga PDL at ang kabuang kalagayan ng pasilidad
stabilidad. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. This time, Cabanatuan City, Remedios Bayog, Lando Vertudazo, gayon din kay Jerry Cornista, Zu Renalo, Lani Aguilar, at sa marami pa natin nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Ang ating oras, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Paulo ng ating mga balita, Senator Bato kinumpirmang siya ang nasa likod ng draft resolution para ibasura ang impeachment laban kay VP Sara. Impeachment trial laban kay VP Sara maaring ipasa sa 20th Congress ayon sa isang legal expert. Kamara isusulong ang mga batas para mapanatili ang 20 pesos kada kilong bigas program. Department of Agriculture may crackdown laban sa siyam na illegal hog farm sa Central Luzon. Community precincts, police boxes pinatatanggal ni bagong PNP Chief General Torre. At Pilipinas posibleng hagupitin ng 19 na bagyo ngayong taon. Yan ho uli ang ating headlines para sa Magandang Umaga Pilipinas. Araw ng Thursday, June 5, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din ang ating mga kapartner sa radyo natin stations nationwide at Action Radio. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang latest sa kalagayan ng panahon mula kay Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga. Magandang umaga din po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin pong umiiral yung habagat dito sa bahagi ng Luzon at magdadala pa rin po ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan at sa area din ng Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa bahagi naman po ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay magiging maulan din po yung panahon or meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot naman po ito ng trough ng low pressure area and yung low pressure area po nito ay nasa labas ng ating area of responsibility at posible po itong pumasok sa loob ng PAR within the next 48 hours. So continuous monitoring po tayo dito sa LPA na ito and patuloy tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalaging bahagi ng ating bansa, ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at may posibilidad pa rin po ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ng habagat at ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace, pahabol ng tanong lang, yung ipong nakikita natin sa live feed ng Pag-asa dito sa borderline ng Philippine Area of Responsibility, parang may mga namumuong cloud clusters. Possible ho ba na maging bagyo ito? Yes po, na ito pong mga cloud clusters na ito po yung low pressure area po na minomonitor nga natin dito sa labas ng PAR. So yung trough po nito is ngayong araw makaka-apekto na po dito sa may silangan ng Eastern Visayas at ng Northeastern Mindanao and hindi po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw is
ma-develop po ito. But sa ngayon po, within 24 hours, is unlikely pa po na mabuo ito or maging isang ganap na bagyo. Alright, maraming salamat po Ma'am Grace. Magandang umaga. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Malaki-laki to. 3.6 na milyong piso ang halaga ng marijuana na recover ng PNP sa La Trinidad, Benguet, RH41. Romy Gonzales, Lakay, magandang umaga. Magandang umaga, Luel. Sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tatlong natukoy na persons of interest na nag-ambando na sa isang Toyota Fortuner na kargado ng 30 piraso ng tubular dried marijuana leaves sa Upper La Trinidad, Benguet. Ayon kay Lieutenant Colonel Zacarias Dausen, hepe ng La Trinidad Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Kapangan at Tubday Municipal Police Station na may isang puting Toyota Fortuner ang magtutungo sa La Trinidad, Benguet na may kargang marijuana na nagkakalaga ng 3.6 million pesos. Ang naturang sasakyan ay nakalusot sa police checkpoint sa Kapangan at Tublay. Kagad na naglagay ng police checkpoint ang La Trinidad Municipal Police Station sa bahagi ng Kilometer 6 sa La Trinidad at nang dumating ang sakyan ay pinara nila ito subalit nilampasan ng checkpoint kaya hinabol ng movie patrol hanggang sa nadata nila itong naabandona sa kalsada sa may Upper La Trinidad, Benguet at wala ng mga suspect. Sa follow-up investigation ng pulisya, nabatid na ang nagmamayari ng sakyan ay isang Alnera Dilema mula sa Bulacan. Dumating kamakalawang may-ari ng sakyan at ikinawaya sa mga pulis na buksan ito at doon tumambad at 30 piraso ng tubular dried marijuana na nagkakalaga ng 3.6 million pesos. Sinabi ni Dilema na nirentahan lamang umano ng mga suspect ang kanyang sasakyan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales sa balita mula Benguet. Magandang umaga, Pilipinas Report! Suportado naman ng grupong Names Project Philippines ang apela ng Department of Health na ideklara ng isang public health emergency ang sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa kanilang founder na si Nenet Ortega, maging sa kanilang monitoring ay pabata ng pabata ang nagpopositibo sa HIV. Kaugnay nito, binigyan din ni Ortega ang kahalagahan ng prevention sa pamamagitan ng pagpapaigting sa information drive hinggil sa mga paraan upang maprotektahan ang sarili laban sa HIV. Git ni Ortega, dapat din gawing pantay ang pagtingin ng publiko sa HIV at iba pang sexually transmitted diseases. Marami po kami kasing cases na na-diagnose muna namin siya ng halimbawa gonorrhea or syphilis dahil paulit-ulit po yun or recurrent at ang ibig sabihin nun ay hindi po safe yung kanyang sexual practices, walang protection, walang prophylactics. So may chance po na makakuha siya ng HIV in the future. So tinitignan po namin ng sabayan HIV at saka sexually transmitted infection. Dagdag pa ni Ortega, bagaman may iniinom na PrEP o pre-exposure prophylaxis para malimitahan ang tsansa na mahawa ng HIV ang isang tao, hindi ito sapat na pangontra sa iba pang STD, kaya mahalaga pa rin ang paggamit ng kondom tuwing nakikipagtalik. Alas 5 Gs ng umaga, nagpahayag naman ng matinding pagkabahala si Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, sa report ng Department of Health na tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa mga kabataan. Dahil dito, hinimok ni Senator Go ang publiko na huwag mag-atubili na magpasuri at samantalahin ang libreng HIV testing services na inaalok ng DOH sa harap ng pagtaas ng kaso ng HIV. Git ng senador, ang maagang pagtuklas ay susi sa pag-iwas at maagang paggagamot. Ang kamalayan, pag-iwas at edukasyon ang dapat anyang unang linya ng depensa. Kasabay nito ay nanawagan si Senator Bongo sa DOH na palakasin ang awareness campaign at preventive care sa nasabing sakit.
11 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kabilang sa amyenda sa panukala ang mandato ng Bureau of Immigration na i-deport ang mga foreign nationals pabalik ng kanilang bansa. Pinakamataas naman ang parusa na ipapataw sa mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayan nagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa POGO. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, na mapapagtibay na ng Senado ang panukala at committee report nito. Magandang umaga, Pilipinas! Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI umapela kay PBBM na panatilihin sa pwesto si PCO Secretary J. Ruiz. Balita mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Nananawagan ang Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihin sa pwesto si Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz. Ang PAPI ay isa sa pinakamalakit matandang media organization sa bansa. Ayon kay PAPI President Nelson Santos, hindi matatawaran ang profesionalismo, journalistic integrity ni Secretary Ruiz na magpapalakas sa masalimuot na panahon para sa paghatid ng makabuluhang mensahe ng gobyerno. Paliwanag ni Santos, sa kabila ng nirerespeto nilang evaluation process, hindi magandang senyales ang pagpalit kay Ruiz, lalo na ngayong mas kailangan ng malinaw at maasahang komunikasyon sa gitna ng ingay sa politika at public pressure. Aniya, kumpiyansa sila sa integridad at kapasidad na pamunuan ni Ruiz ang PCO. Sabi ng pinuno ng PAPI, isang veterano at iginagalang na mamamahayag si Ruiz na may dekadang karanasan. Pambihira rin aniya ang mayroong malalim na pangunawa sa larangan ng media at sentimiento ng publiko na akmang-akma para sa isang PCO secretary. Giit ni Santos, kitang-kita nila sa PAPI, maging sa iba pang hanay ng media, ang pagiging patas ni Ruiz, makatotohanan at daluyan ng tamang impormasyon sa gitna ng talamak na pagkalat ng fake news. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, aarangkada na sa unang araw ng Hulyo ang night voter registration ng Commission on Elections o COMELEC sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, sinabi nitong tatagal ng isang linggo o hanggang July 7 ang night voter registration. Ayon kay Garcia, ilalagay ito sa mga pampublikong lugar na bukas hanggang gabi at magdamag gaya ng PITX, mga paliparan at ospital. Git ng COMELEC Chairman, layo nitong mabigyan din ng pagkakataon ang mga botante na walang panahon para makapagparehistro dahil sa kanilang trabaho. Naman medyo nabigyan naman natin ng pagkakataon yung mga panggabi, lalo na yung nagtatrabaho, na makapagparehistro. Dahil nga po sa buong araw kasi kalimitan tulog sila o nagpapahinga sila. So hindi na sila nakakapagparehistro. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating malakas promo agent na si Sherwin Alfaro ay nag-iikot sa Barangay San Antonio sa Makati City. Kaya para sa mga mga gustong manalo ng limpak-limpak na premyo ay nandiyan ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro sa Barangay San Antonio, Makati City. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang presyo ng bilihin mula sa Balintawak Market. RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Yuel, nasa Balintawak market tayo kayo, pero yung presyo wala sa Balintawak, kundi depende sa tindero. Dahil ang presyo ng karning baboy ngayon dito sa Balintawak ay nasa 380. Habang itong palengke dito sa katabi sa bahagi ng Caloocan ay 360. Yung kanilang kasim ay 380 rin. Yung pork chop 380 at 380 rin yung giniling. Mas mura ng 20 pesos dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Pero yung kanilang pata mas mura ng 40.
Dahil 300 lamang itong pata, habang 360 naman dito sa Bonifacio. Yung Liempo, ganun din, 400 dito sa Bonifacio, 420 naman dito sa Balintawak. Pero mas mura na sa 10 piso yung presyo ng kambing. Nasa 490 pesos lamang. At yung manok ay 240 hanggang 260. Yung presyo naman ng isda, bahagyang mura kunti, no? Dahil yung bangos ay 160 hanggang 200. Habang itong galunggong, mas mura rin ng 20 pesos. Yung pinakamura ay 180 hanggang 200. Yung shrimps ay mabibili naman ng 420 hanggang 480. Habang 520 yung pinakamalaki. Yung presyo naman ng isda, ang tilapia ay 140 yung medyo maliliit. Habang yung plapla ay mabibili ng 180 pesos bawat kilo. Sa ibang isda pa, yung galungkong, mabibili ng 180 hanggang 200 pesos. Yung presyo naman ng gulay, ang kamatis dito, ay mag-upisa ka sa 30, yung medyo kaliitan. At yung malalaki, ito yung nabibili ng 50 pesos. Yung kalabasa naman ay 40 pesos. Luya, medyo mababa konti ng 20. Mag-upisa ng 150 yung imported, habang 200 naman yung sarili nating pananim. Ang sibuyas, mula 80 hanggang 120. Ang pipino naman ay 40 hanggang 60. Carrots is 60 pesos. Mas mababa ng 20 pesos. Yung bawang 660 hanggang 80 pesos. Ang sayote naman, mas mababa ng 10, 40 pesos hanggang 50 pesos. Habang mababa ng 20 yung okra, mabibili lamang dito ng 40 pesos bawat kilo. Ang mga saging dito, yung saging na latondan, bibili ng 50 pesos at 60 naman itong lakatan. Ang pakwan, mabibili ng 80 bawat isang piraso malalaki. Habang 60 hanggang 80 naman yung manggang hinog. Yung melon, mabibili ng 60 hanggang 80 pesos bawat kilo. Meron lang ilang nakadisplay na mga bigas dito. Merong 39, merong 48 by 50 hanggang 52 pesos bawat kilo. Habang ang dinurado naman ay 80 pesos bawat kilo. Yan, Joel, ating price monitoring report mula rin dito sa Balintawak sa Quezon City. RS23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa mga balita, inalmahan ng Malacanang ang naging pahayag ni Davao City Mayor o Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Duterte kung saan tinawag nitong sinungaling at mahina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito sa pahayag ng presidente na bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte matapos ang eleksyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na nila ikinagulat ang naging banat ng alkalde dahil wala naman daw talaga itong sasabihing maganda tungkol kay Pangulong Marcos. Nililinaw din ni Castro na ang pagiging open for reconciliation at offer for reconciliation ay magkaiba at hindi lang nakatuon sa mga Duterte ang pagiging bukas ng Pangulo sa pakikipagkasundo. Depensa pa nito bilang ama ng bansa, natural lamang na maging bukas ang Pangulo sa pakikipag-ayos sa sino mang may salungat na pananaw sa kanyang pamahalaan. Mga mangingisda naman sa Pag-asa Island apektado ng cyanide fishing sa Vietnam, gayon din ang harassment ng China. Detalye ng balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Malaki na umano ang nawawala sa kita ng mga mangingisda sa Pag-asa Island dahil sa doble dagok na suliranin sa mga banyaga. Kwento ni Larry Hugo, presidente ng Kalayaan Palawan Farmers and Fisherfolk Association, hindi lamang Chinese kundi pati Vietnamese ay problema nila sa pangingisda. Gumagamit kasi umano ng cyanide ang naturang grupo, dahilan para malason ang sandamakmak na isda sa kanilang mga bahura. Sa pangingisda namin, medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa cost ng lason, cyanide ng mga Vietnamese.
Dito po may mga ebidensya po ako dito na kung paano nila nilalason yung mga isda dito sa Pag-asa Kalayaan Island. Sa panayam ng mga reporter na kasama sa Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, iniangal din ni Hugo ang parehong problema ng mga mangingisda sa bahagi ng Zambales, ang harassment ng China dito sa Pag-asa. Binablock po kami ng mga barko nila. Hindi po kami basta-basta makapasok doon sa mga bahura. Palapit pa lang kami. Inaharangan na po kami ng mga barko nila. Hindi namin mapasok yung mga bahura na kung saan doon kami makakuha ng maraming isda. Malaking barko po ba yung pinangaharang nila? Bali yung Chinese Coast Guard nila saka yung mga milisya na barko. Mula sa Dalampasigan, tanaw na ang China Coast Guard 5103, isang People's Liberation Army Navy vessel at mga maritime militia ng kabilang bansa. Sa katunayan, kapag gabi, makikita ang nagliliwanag ng mga barko ng China na posibleng galing sa super lights ng kanilang milisya, gamit para maka-attract ng isda. Pasok din sa territorial waters ng islang Subi Reef, ang artificial military island na ginawa ng Beijing. Sabi ni Hugo, na ire-report naman nila sa B4 ang kanilang hinaing, pero patuloy na nagpapanumbalik ang mga tinawag niyang ilegalista at palala ang kanilang aksyon sa loob ng 16 na taon. Ito sa Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin alas 5:28, may winner na sa ating Malakas promo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino ang maswerteng nanalo sa Barangay San Antonio, Makati City RH6? Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Yuel, dito nga sa Barangay San Antonio, nakita natin yung isa sa mga tagapakinig ng DZRH na ito, tingnan mo, nasa loob ng bahay, nakatutok talaga sa kanyang radyo. Ayun yung radyo, pagka-litlit ng radyo, ayun ang radyo, nasa ilaw. Parang cinematic yung pagkaka-ilaw dun sa inyong radyo. Tatay, lapit kayo konti rito, pangalan niyo po? Tito Montes. Tito? Tito Montes po. Tito, Tatay Tito, tama ba? Apo. Tatay Tito, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. At sino pa po rito mga announcer sa umaga? Angelo Palmones. Yun. Kuya Angel Palmones, eto meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Ayan 1,000 para sa yan. Salamat po, Angelo Palmones. At syempre, meron pa kasama yan at DZRH Grocery. Marami pong salamat. Pangtawid gutom na po ito. Ilang taon na si tatay, Sherwin? Kasama niyan, syempre. Ilang taon na? 63 po. 63. Senior Wow. citizen na. Pero batang-bata pa. Oo. Walang ngipin. Wala pang buhok. Salamat po. Tatay. At syempre, may katerno pa yan na imbag na bigas ng DZRH ng DZRH Rice. Salamat po, Angelo Palmones. At syempre, meron ka, dahil yung lugar mo madilim. Ayan, yan ang ilaw mo. Opo. Kasi pag dito maliwanag naman. Pag umaga, maliwanag naman. Eto, lalo kang liliwanag kapag sinuot mo ang DZRH t-shirt. Yan ang puting-puting t-shirt para sa'yo, tatay. Salamat. Bagay na bagay naman kay tatay. Tignan mo kung makangiti. Grabe Todo-todo ngiti. Bro mo, natanong lang kung nagraradyo pa. Tignan mo, totoo kang nagraradyo pa. At nakikinig sa DZRH. Pag nakikinig ka sa DZRH, meron ko agad premyo. Yun lang, di ba? Salamat po. Hindi nyo ba inaasahan itong pangyayaring to? Angie po. Bro mo kasi natanong lang po na swertihan lang po yata ako talagang gano'n, swertihan lang kapag nakatune in ka sa DZRH, premyo ka agad ang mapapasayo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nang susunod dating winner sa DZRH
Malacash promo. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH6 Sherwin Alfaro at sa mga kababayan nating listener dyan sa Barangay San Antonio, Makati City. Babalik pa ho tayo sa ilan pa nating mga balita. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:32. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Kayo ho, naghahanap pa rin ng pangrinig. Gandang umaga, Pilipinas! Meron na lamang ho tayong 20 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Mas muli tayo ng ating himpilan. 2 magkapatid na customs broker arestado sa pangingikil sa isang freight forwarder. Taas ng loob RH29, Boy Gonzales. Kuyang Boy, good morning. Yuel, Team Bogs ng pinagsanib na Forsa ng Customs Intelligence and Investigation Services ng Manila International Container Port at NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division, ang 2 magkapatid na babae dahil sa pangingikil. Nakilala ng BOC ang mga suspect na sina Yet Lara Navales, isang customs broker at kapatid na si Laila, na naaresto sa ikinasang rapid operation sa isang coffee shop sa Ermita, Maynila. Ayon kay BOC Customs Intelligence and Investigation Services Director Bernie Enciso, unang nagbigay umano ng 500,000 pesos ang negosyanteng si Kenji Otsuka ng Otsuka Freight Forwarders Corporation LTD sa customs broker para mailabas ang kanyang kargamento. Pero muling humingi ng 1.9 million ang mga suspect bilang pampadulas sa mga tauhan ng BOC, kung saan kapag hindi daw nakapagbigay ay kukunin ng BOC ang kanyang kargamento. Dito na nagreklamo ang negosyante at ikinasang operasyon, saka dinakip ang 2. Muling ginit ni Customs Commissioner Bien Rubio ang pagkakaresto sa 2 ay magsisilbing babala sa ibang mga customs broker na gumagawa ng illegal at ginagamit pa ang mga pangalan ng mga opisyal ng BOC. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kanilang pagtutol ang University of the Philippines Diliman sa proposal ng Department of Education na alisin na ang subject na ethics sa General Education Curriculum ng Higher Education Institution. Sa statement, sinabi ni Department of Philosophy ng UP Diliman na nauunawaan nila ang layunin na resolbahin ang redundancy at paikliin ang oras sa kolehiyo upang matulungan ang mga estudyante sa kanilang financial burden. Ngunit 3 units lang naman ang ethics course o katumbas ng 3% ng typical na degree program. Git nila ang pagkatuto ng mga estudyante ay hindi lang nasusukat sa numero at reading comprehension, kundi dapat ay napapatatag din ang kanilang kakayahan sa critical thinking. Kung aalisin nila ang ethics program ay malilimitahan ang pagkatuto ng mga bata, lalo na sa usaping pagdevelop ng kanilang responsibilidad at ang good manners and rights conduct. Ang problema nga ho sa senior high school, meron na yan eh. Tapos pagdating ng college, iti-take na naman.
Alas 5:43, suportado ni Senator Bongo ang kumpirmasyon ni Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation sa hearing ng Commission on Appointments. Kasabay nito ay hinamon ni Go si Dizon na bigyang prioridad o unahin ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Visayas at Mindanao. Hinimok ni Go ang kalihim ng DOTR na palakasin ang momentum ng build ng nakaraang administrasyon upang matiyak ang inclusive national development, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila. Bilang tugon, tiniyak ni Dizon na hindi lang magpapatuloy ang mga programa sa infrastruktura, kundi matatapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi ng DOTR Secretary na malinaw ang direktiba ni PBBM na lahat ng mga proyektong makatutulong sa mga Pilipino ay hindi lamang dapat ipagpatuloy, kundi dapat itong tapusin. Alas 5:44, nagkasundo ang Pilipinas at Singapore na paigtingin pa ang pagtutulungan sa gitna ng komplikado at mapanghamong geopolitical environment. Sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, muling pinagtibay ng dalawang leader ang commitment nito lalo na sa high-impact sector. Partikular na rito ang people empowerment at negosyo, lalo na sa renewable energy, humanitarian response, green economy, sustainability, kalusugan at climate resilience. Muli naman magsasanib pwersa ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa ikakasang trilateral maritime exercises sa Kagoshima, Japan. Ide-deploy ng Philippine Coast Guard sa naturang pagsasanay ang 97-meter multi-role response vessel na BRP Teresa Magbanwa. Kaugnay nito, magsasagawa ng send-off ceremony para sa nasabing barko bukas, Hunyo 6, mahigit isang linggo bago ang trilateral maritime exercises na isasagawa sa June 16 hanggang June 20. Inaasahang darating ang BRP Teresa Magbanwa sa Kagoshima Port sa Hunyo 12 at sasailalim sa 3-day maintenance at repair bilang paghahanda sa gagawing pagsasanay. Ang partisipasyon ng Pilipinas ay alinsunod sa direktiba ni PBBM sa PCG na lumahok sa mga capacity building initiative na nagsusulong sa kooperasyon, pagkakaunawaan at mutual trust sa Coast Guard counterparts nito. Magandang umaga, Pilipinas! NNIC o New NAIA Infrastructure Corporation ibinida ang improvements sa NAIA. Magbubukas ng dedicated rest area para sa mga OFWs. Good news hatid ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Tiniyak ng New NAIA Infrastructure Corporation na nakatutok sila sa komprehensibong pagbabago at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod yan ang pag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa paliparan at upang tingnan na rin yung mga improvement nga sa ilalim ng pribadong sektor. Kasabay yan, ibinida ng NNIC ang mga improvement sa NAIA kabilang na yung bagong immigration annex at lounge para sa mga overseas Filipino worker na nagpapaikli ng mga regular na pila at nagpapabilis naman sa proseso ng mga nangingibang bansa nating kababayan. Magbubukas na rin daw sila ng dedicated rest area para sa mga OFW sa lalong madaling panahon. May mga kamayan, paliguan at secure na mga lockers. Meron ding centralized ride-hailing hub para sa mas mabilis at magigawang sakayan. Mas malapad na rin, sabi ng NNIC, yung arrival curbside na pinalawak mula 6 hanggang 10 lane para sa mas maayos na pagbaba at pagsundo sa mga mananakay. Gumugulong na rin daw yung system upgrade sa kasalukuyan kasama na yung biometric EG. Sinabi pa ng NNIC na tuloy-tuloy yung mga upgrade sa paliparan mula sa loob ng mga terminal hanggang sa operasyon ng airport upang pagandahin yung karanasan ng bawat biyahero, Pilipino man o dayuhan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto bago ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Baka naghahanap ho ngayon ng magandang investment opportunity.
Ito na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, pag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Ano, ha? Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. 20,000 pesos a month. 30 years to pay yan ha. Tawag ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag nga ho nila dyan luxurious living but affordable housing. Yan bang pagkagising mo, gusto mo syempre magandang tanawin at malamig na simoy ng hangin, punta ka lang sa balkon at yun ang sasalubong sa iyo. Napapaligiran din po ng iba't ibang mga amenities ang lugar na yan at kung ngayon pa ho kayo bibili, aba may chance pa ho kayong manalo ng libreng Honda Click. Brand new yan ha. Kung ngayon ho kayo bibili. Kaya tawag na sa 0917-719-7908. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:53 na ng umaga. Nako, gising na. Bangon na. Late na. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak ng Korte Suprema ang commitment nito sa pagprotekta sa kabataan kontra online sexual abuse and exploitation. Ito ay sa pamamagitan ng ilang mga reforma at partnership na layo lumikha ng mas ligtas na digital environment para sa mga bata. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, tuloy nilang bubuksan ang pinto tungo sa magandang kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Kaugnay nito, naglabas na ang Korte Suprema ng Implementing Rules and Regulations ng Social Aspects of the Family Courts Act bilang gabay ng mga korte sa wastong paghawak sa child-related cases. Isinabatas na rin ito ang Victim-Sensitive Guidelines na magsisilbing proteksyon ng mga biktima ng pang-aabuso laban sa matinding trauma at para sa mas mabilis na access sa mga social service na kanilang kakailanganin. Ilan pa sa mga hakbang ng SC ay ang pagtatao ng kauna-unahang anti-OSAEC Tri-City Justice Zone sa Cagayan de Oro City, Osamis City at Iligan City para tutukan ang mga isyong kaugnay ng online sexual abuse sa mga kabataan. Tumataginting naman na 102 milyong piso ang napanalunang jackpot prize sa 642 ang nasungkit ng isang maswerteng mananaya mula sa Talisay, Cebu. Ito yung matapos mahulaan ang winning combination na 05, 22, 14, 03, 23 at 11. Sa isang post sa Facebook ng PCSO Games Online Hub, nakasaad na sa isang lotto outlet sa South Town Center sa Talisay, Cebu, tinayaan ang lotto ticket. Samantala wala namang nanalo sa Ultra Lotto 658 draw na may halos 95 milyong pisong jackpot prize. May pag-asa pa rin dahil hindi pa rin napapanalunan ang Super Lotto 649 na may mahigit 48 milyong pisong jackpot prize. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magbalitang showbiz na tayo. Ilang film producers umalma raw po sa MTRCB Act. Ito ba yung maging yung Netflix contents, ibang social o yung mga digital streaming services ay isi-censor na rin daw ng MTRCB? Totoo ba to? Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Nag-react ang karamihan sa mga producers tungkol sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng MTRCB. Ito yung ipinasang batas or Senate Bill 2805 ni Senator Robin Padilla na tinawag nitong an act strengthening the mandate, capabilities, and organizational structure of the Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB or mas tinatawag nilang MTRCB Act. Kapag maaprubahan na ito sa Senado at maisabatas na sa lagda ng Pangulong Bongbong Marcos, sakop na ng MTRCB pati ang mga streaming services kagaya ng Netflix at mga on-demand online shows. Kinontra ito ng karamihan sa mga film producers. Hindi nga namin ang opinyon ng isa sa mga active na film producers na si Mr. Erwin Blanco ng Mavix Productions. Ayon kay Blanco, papatayin daw nito lalo na ang mga pelikula. Iba raw kasi ang free TV sa streaming na binabayaran at choice ito ng mga manonood kung gusto nilang mapanoorin o hindi. Agree siya sa sinabing ni Senator Risa Ontiveros na it's killing the freedom of the audience. Ang MTRCB naman ay naglabas ng press release kaugnay dito. Susundin daw nila kung ano ang i-approve ng Kongreso at ng ating Pangulo. Ang tanging hangad lamang daw nila ay mabigyan ng proteksyon ng mga kabataan dahil yun daw ang kanilang top priority. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. Talaga tong number 1 senator ninyo. Hindi, ang okay naman na yung layunin sana no, na syempre para sa mga kabataan hindi mapanood yung kung anong malalaswa online. Pero dati rin naman, di naman sinesensor yung mga content sa cable TV. Di ba binabayaran din yun at hindi naman dumadaan sa MTRCB. Gayun din, meron namang child lock sa mga digital streaming platforms ngayon na hindi naman kung ano lang yung ipapalabas doon, yun lang. Kumbaga marami na hong choice ngayon. Wala na ho tayo sa mga ganyang pang panahon. Maria Mirna Revano, Chris De Solo, Rene Inchong, Robert Tan, good morning. And then kay Randy Santisas, Kamar Urbano ng DZRH Operation Tulong, good morning. Tristan Wyatt Gulay at sa mga nakatutok sa ating YouTube live stream, Raymundo Orsabia ng California, USA. Ganda kay Daniel Makatiag ng Canada. Good morning ho, good morning mula dito sa Pilipinas. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones at lahat ng ating mga nakasama sa DZRH News Center dito sa Metro Manila at sa ating mga provincial correspondents sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Yuel Reyes, hanggang bukas Pilipinas. Mamaya ulit alas 12 para sa MBC TV Network News. Susunod na ang 2x2 kasama si Nakato Nying, Anthony Taberna at Jerry Baha. Oras po natin 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. This time